aking mapagsak i-hear natin. Mag-hearing tayo para naman mag-counter din naman yung kung ano yung mga ginagawa ng Lower House ng Quadcom. May check and balance din. Senador Ronald Bato de la Rosa maglulunsad ng investigasyon sa war on drugs. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, malaki ang posibilidad na dumalo. The thing is, he became the Director General of the Philippine National Police during the time of the former president. So I would think that he would be more biased than actually balanced in that hearing. Investigasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng war on drugs, posibleng maging bias ayon kay Quadcom Co-Chairperson Representative Benny Abante. Tulong ng Anti-Money Laundering Council, hihingi na rin ng Quadcom kaugnay ng cash rewards sa anti-drug war. I believe presence of foreigners is a very great possibility. Yes. Presensya ng iba pang Chinese illegal workers sa iba pang mining sites posible ayon sa Department of Environment and Natural Resources. Apat na gumagawa ng peking dokumento na huli ng National Bureau of Investigation sa Quiapo, Maynila. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Maglulunsad ng investigasyon si Senator Ronald Bato de la Rosa sa issue ng war on drugs. At malakian niya ang posibilidad na dumalo sa Senate hearing si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Samantala ay tinanggi rin ng mambabatas ang umano'y Davao model na binabanggit sa pagdinig sa House Quadruple Committee o Quadcom at wala rin umanong intel funds na nagamit noon sa war on drugs ng Duterte administration. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, naitakda na ba kung kailan isasagawa ang pagdinig ng Senado kaugnay ng war on drugs? Monica, wala pang resolusyong na ihahain kaugnay nga sa pagdinig ng Senado upang imbestigahan ang mga issue na tinatalakay din sa mababang kapulungan, partikular na sa House Quadruple Committee o Quadcom. Ngunit kung matutuloy ito, ayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa, ay maaring isagawa ito pagkatapos na ng session break ng Senado sa Nobyembre. Sa aking mapagsak i-hear natin. Mag-hearing tayo para naman ma-counter yung ma-counter din naman yung kung ano yung mga ginagawa ng Lower House ng Quadcom. May check and balance din. Suportado ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang planong pagsasagawa ng sariling pagdinig ng Senado sa operasyon ng War on Drugs campaign sa ilalim ng nagdaang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng ginagawang investigasyon ng House Quadruple Committee o Quadcom sa naturang issue. Kung matutuloy, kumpiyansa si De La Rosa na dadalo sa pagdinig ang dating Pangulo kahit hindi pa niya ito naabisuhan. Hindi pa. Pero malaking posibilidad na mag-attend siya kung kami mag-imbita kasi mukhang mas komportable siya dito sa Senado kaysa Lower House. Bukod kay dating Pangulong Duterte, balak imbitahan ng senador ang iba pang personalidad na inaakusahan sa Quadcom, kabilang si retired police colonel at dating Philippine Charity Sweepstakes Office Chief Rina Garma. Isa sa nais talakayin ni De La Rosa ang pagpapatupad sa buong bansa ng umano'y isang Davao model kaugnay ng kampanya kontra iligal na droga. Ayon sa mambabatas na nooy siyang hepe ng Philippine National Police o PNP, sa Quadcom hearing lang niya unang beses na narinig ang terminong Davao model. Honestly, wala man na talaga kung ma-consider na Davao model. Ang pinaka-Davao model siguro na kung ano yung pinagagawa namin sa Davao noon na sabihin natin Davao model na in-implement ko nung ako nag-chief inte is yung Tukhang. Yun ang aking maalala kasi brainchild ko yung Tukhang eh. So baka yun ang in-implement ko dito at the national level.
Itinanggi rin ni Senador Bato de la Rosa na may alam siya sa umano'y pagbabayad sa mga pulis na sumasama sa mga war on drugs operation. At kung nangyayari man anya ito, ay wala siyang partisipasyon dito. Gayunman, sinabi ng senador na hindi niya pipigilan ng Quadcom kung nais nitong imbestigahan ang paggamit umano ng Intel Fund ni dating Pangulong Duterte sa naturang reward system. No. It was not used as reward money. Talagang Intel operations ang ginagamitan ng Intel Fund na yan. Merong portion yan na nagagamit sa reward ng yung DILG approved na most wanted persons, yung may patong sa ulo nga, yung mga terorista, mga abusayap, mga top-level na mga most wanted. Hindi specific para sa war on drugs. Paliwanag ni Senador de la Rosa, maaaring naiipit lang si Garma dahil nadidiin na siya sa pagkakasangkot nito sa pagpatay kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Monica, kumpiyansa rin si Senador Ronald Bato de la Rosa na walang anumang ebidensya ang House Quadcom laban sa kanya. Ito ay matapos ihayag nga ng mga Quadcom leaders na mayroon silang sapat na ebidensya upang patunayan ang partisipasyon ni na Senador Bongo at Senador de la Rosa sa reward system sa kampanya kontra illegal na droga sa nagdaang administrasyon. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Naniniwala ang isang chairperson ng House Quadruple Committee o Quadcom na posibleng maging biased ang isasagawang investigasyon ng Senado sa pangunguna ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Samantala, plano naman ng House 4 panels na hingi ng tulong ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC para sa gagawing pagbusisi sa umano'y reward money sa giyera kontra iligal na droga. Ito ang balita ni Rosalie Cos. The thing is, he became the Director General of the Philippine National Police during the time of the former president. So I would think that he would be more biased than actually balanced in that hearing. Welcome sa House Quadruple Committee o Quadcom co-chairperson na si Representative Benny Abante ang pagsasagawa rin ng investigasyon ng Senado sa anti-drug war ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunman kung si Senator Ronald Bato de la Rosa ang mangunguna sa pagdinig, naniniwala ang kongresista na hindi magiging patas ang pagdinig. Una nang inihayag ng senador na chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang balak nitong pagsasagawa ng drug war probe. Bago nahalal sa Senado, si Senator De La Rosa ang nagsilbing hepe ng pambansang pulisya nang ilunsad ng Administrasyong Duterte ang giyera kontra iligal na droga. Sa ilalim ng drug war, may ipinatupad umanong reward money para sa mga pulis na makakapatay ng drug suspects batay sa pahayag ni retired police colonel at dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma. Bukod kay Senator Bato, nadadawit sa umano'y issues cash reward system ang dating Special Assistant to the President at ngay Senator Christopher Bongo. Very good. May partner na kami sa Senado when it comes to investigation. Maglo-launch sila ng sarili nilang investigation. Senator Bato, doon po sa magiging pagdinig ng Senado, lalo na siya mismo po yung nadidiin sa issue ng war on drugs? Hindi. Ayon sa Quadcom, susubaybayan nilang mabuti ang gagawing pagdinig ng Senado, lalo na kung dadalo rito si dating Pangulong Duterte. Nagpaalaala naman si Kabataan Party List Representative Raul Manuel na kung matutuloy ang kaparehong investigasyon sa Senado, hindi ito dapat magamit bilang pananggalang ng mga senador na sangkot umano sa anti-drug war. Hindi rin anya dapat in aid of self-preservation ang mga investigasyon sa Kamara at Senado. Samantala, hihingi na rin ng Quadcom ang tulong ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC kaugnay ng umano'y cash reward sa anti-drug war. Layo nitong i-track ang salaping ginamit umano bilang pabuya sa police officers sa giyera kontra iligal na droga. Bukod sa posibilidad na ginamit ang intelligence o confidence funds ng tanggapan ni dating Pangulong Duterte dito, maaaring may mga maanomalyang transaksyon din umanong nakapaloob sa anti-drug war. Ang talagang nais namin is, follow the money trail. No? We'd like to find out who the mastermind is. We'd like to find out kung magkano confidential fund na nakuha
in the years that the former president was president. Tignan natin maigi kung ito ay meron talagang na-contribute towards the reward system. Bukod sa AMLA, iimbitahan na rin sa pagdinig tungkol sa issue ang Commission on Audit o COA. Gagawin ang susunod na Quadcom hearing sa October 22. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi mag-i-inhibit si Senator Ronald Bato de la Rosa kung sakaling sa kanyang committee mapunta ang pagdinig sa mga kontrobersyal na war on drugs campaign ng Duterte administration. Ito ay kasunod ng planong pagpa-file ni Senator Bongo ng resolusyon upang magkaroon ng parallel investigation ng Senado sa issue katulad ng ginagawa ng House Quadruple Committee o Quadcom. Tinayak naman ni De La Rosa na magiging patas ang kanilang pagdinig sa kabila ng kasama siya at si Senator Gos ay dinadawit sa alegasyon. Ang dalawang senador ay kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at taga-suporta ng war on drugs nito. Well, yun naman no, yung pagiging patas o pagiging one-sided is a matter of perception, no? But I will leave it to the public kung how they perceive my way of handling the investigation. Basta ako, I will stick to the facts. I will stick to the records. Hanggang doon lang tayo. Aalamin ng Philippine National Police kung sino-sino ang mga miyembro ng Philippine National Police Academy Class 1996 at 1997 na umano'y nakipagpulong kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noon. Ang naturang meeting ay sinasabing may kaugnayan sa reward system at extrajudicial killings bilang paglaban ng Duterte administration sa illegal na droga. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Wala tayong sisinuhin kay ikaw ay opisyal, kay ikaw ay non-commissioned officer. With respect, kahit anong institusyon kagaling, lahat ito ay imbibestigahan at yun ang commitment natin sa sambayanan po natin. Nagsimula ng investigasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa mga pulis na isinasangkot sa madugong war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ito'y matapos na banggitin ni dating Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO General Manager Rina Garma sa House Quadcom hearing na mayroong mga miyembro ng PNP Academy Class of 1996 at 1997 na ipinatawag si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para isagawa ang Davao Model Drug War sa buong bansa. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo, tutukuyin sa isinasagawang investigasyon ng CIDG kung sino-sino ang mga pulis na kabilang dito. I think some of the names mentioned were already invited po ng Quad Committee. Nakapag-appear na po sila doon at minention po yung ibang names. But again, sabi nga natin, as to the other names po, yan po yung ginagawa po ng CIDG ngayon to identify kung sino-sino po yung sinasabing attendees during the said meeting na di umano ay pinatawag po ng dating Pangulo po. So kasama po yan sa tinatrabaho po ng CIDG as we speak po. Inamin din ni General Fajardo na kabilang siya sa Class 1996, subalit hindi aniya siya naimbitahan, kaya't hindi siya kasama sa naturang meeting. For the record, sir, hindi po. But again, sabi ko nga, these are my classmates. But pagdating sa serbisyo, wala tayong titignan kung sino ito at kahit classmate. That is also the stand ng ating PNP. Sinabi din ng tagapagsalita ng PNP na walang pagtatakpa ng pambansang pulisya, maging mataas na opisyal man ang matuklasang kasama sa umano'y reward system at EJK. With respect to this stand po ng PNP leadership, nagsalita na po yung ating Chief PNP na iimbestigahan natin lahat ito kung sino man po ang ma-uncover na mayroong kinalaman dito sa nasabing alleged scheme, and no less than our SIG yesterday mentioned na no sacred cows. Nauna nang nanawagan si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa mga dating pinuno ng PNP na magpaliwanag sa naging papel nila sa war on drugs ng Duterte administration. Ito'y matapos na sabihin ni Garma na alam ng mga chief PNP noon at maging ng mga regional directors ang reward system at extrajudicial killing. Over the weekend ay naglabas siya ng statement at sinasabing ang ating mga dating Chief PNP ay hinihingan din ng pagkakataon na makapagsalita. Again, to be fair to these former Chief PNPs na sinasabi ni Rina Garma na
na lahat ng PNP and even RDs ay alam itong alleged scheme po na ito. So to be fair sa lahat ng mga naging PNP during the former Duterte administration, I think some of them already gave their statements. Ang palasyo, suportado ang isinasagawang investigasyon ng PNP kaugnay sa mga high-profile cases na may kaugnayan sa war on drugs. Base sa mga pahayag ni Garma, may 3 level ang pagbabayad ng reward sa Davao Model War on Drugs. Una ay kapag napatay ang suspect. Pangalawa ay ang pagbibigay ng pondo sa isasagawang operasyon. At ang pangatlo ay ang refund o pagsusole ng nagastos sa isinagawang drug operations. Inilabas din ni Garma ang matrix kung paano isagawa ang reward system. Nasa 20,000 piso hanggang 1 milyong piso aniya ang ibinibigay na reward sa mga pulis na nakapapatay ng mga drug suspect. Depende kung gaano kalaki o kung high value target ito. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nababahala ang Department of Environment and Natural Resources sa naiulat na paglipanan ng illegal foreign workers sa ilang mga iligal na minahan sa bansa. Nais naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang regulatory power ng DENR sa mining sector. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. I believe presence of foreigners is a very great possibility. Yes. Malaki ang posibilidad na may presensya na ng mga illegal na dayuhan o mga Chinese workers na nagtatrabaho sa iba pang mining sites. Ito ang paniniwala ni Department of Environment and Natural Resources o DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga kasunod ng pagkakahuli sa 11 Chinese nationals na illegal na nagtatrabaho sa illegal na minahan sa Barangay Tugos sa Paracale, Camarines Norte. Ayon sa kalihim, posibleng maharap ang mga ito sa criminal charges. First of all, it's illegal to have foreign workers by law, no? In your operation, unless there are specific highly technical positions na kinakailangan talaga yung advice na ganon. Nagpahayag rin ng pagkabahala ang kalihim dahil sa mga natutuklasang Chinese illegal workers sa mga minahan. Kaya naman mahigpit nang nakikipag-ugnayan ng DENR sa iba pang ahensya para matiyak na may sapat na dokumento ang mga pumapasok na mga dayuhan sa Pilipinas. It's certainly a concern. And so we work very closely with our other partners, not just, I would say, the local authorities, but certainly with our partners in the Department of Defense. Nais naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapalakas pa ang kapangyarihan ng DENR sa pagbabantay ng mga nagmimina sa bansa. It is equally vital for the DENR to strengthen regulatory capabilities for all mining operations to ensure compliance with safety and environmental standards. May kaugnayan ito sa panawagan ni Pangulong Marcos sa mga mambabatas na ipasa na ang Mining Fiscal Reform Bill kung saan sa ilalim ng panukalang batas, pasisimplihin ng tax system para matiyak ang patas na bahagi ng gobyerno na kita mula sa pagmimina. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isinasailalim na sa forensic examination ng Police Regional Office 7 ang mga computer at iba pang electronic gadgets na nakumpiska mula sa ni-raid na umano'y illegal Pogo Hub sa Mualbual, Cebu. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. The joint team decided to apply for search warrant. Tanawon tong data, no, computer data nga naa sa mga computer sets. This is ongoing investigation that we are conducting. No, diri na nato makita kung unsay sud sa mga computers, and we will now know certainly kung this is illegal Pogo. Isa-isa na sinusuri ng mga otoridad ang electronic devices na nasamsam mula sa isang private resort sa barangay sa Avedra, Mualbual na hinihinalang ginagamit sa operasyon ng illegal Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ayon sa Police Regional Office 7, 34 na computers kabilang na ang laptops at mga cellular phone ang isinasailalim sa forensic examination para matukoy kung ginagamit ito sa POGO activities sa bisa ng udos mula sa Toledo City Regional Trial Court Branch 29.
Sinimulan ng eksaminasyon noong October 14 at wala pang inilalabas na resulta ukol rito. Nakumpiska ang gadget sa raid noong October 9 at nahuli sa operasyon ang 38 Chinese nationals. And what we have found out is kining atong mga Chinese nationals nga na dito, they do not have age certificates. No? There's an old law nga gipasa 1950 pa, kining Alien Registration Act, na which requires all aliens to have their registration, and when demanded by government agents, they should present it. During the verification, wala sila ini. So this resulted actually to the arrest of these 38 Chinese nationals. Inaalam na ng mga otoridad kung biktima lang ng human trafficking ang mga nakadetain ngayong dayuhan o sangkot talaga sila sa iligal na operasyon. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid sa atin ng ating global correspondent na si Ann Gonzalez mula sa Ho Chi Minh City, Vietnam. Patuloy na hinahanap ang 72 katao sa North Carolina ilang linggo matapos ang pananalasa ng bagyong Helen, ayon kay Governor Roy Cooper. Nagbabala si Cooper sa isang press conference na maaaring magbago pa ang bilang ng mga nawawala habang patuloy ang investigasyon. 75 katao ang kumpirmadong nasawi. Sa North Carolina, habang higit sa 220 ang kabuuang nasawi, kabilang ang mga namatay sa Florida kung saan unang tumama ang bagyo. Binalaan ni Cooper ang publiko ukol sa pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa bagyo na nagpapahirap sa relief efforts. Sinabi ng US Federal Emergency Management Agency na kailangan nilang baguhin ang kanilang operasyon dahil sa mga banta at maling impormasyon, kabilang ang pansamantalang pag-aalis sa ilang lugar. Nagbigay ang Estados Unidos ng 30 araw sa Israel upang palawakin ang tulong sa Gaza. Kung hindi, ay maaaring bawasan ang military aid ng US. Ibinigay nito ang babala kasunod ng bagong opensiba ng Israel sa Northern Gaza na umano'y nagdulot ng mataas na bilang ng mga sibilyang nasawi. Sa liham, ipinahayag ng US ang kanilang matinding pagkabahala sa lumalalang sitwasyon ng mga Palestinian, partikular sa 1.7 milyong katao na siksikan sa Al-Mawasi area. Halos 90% ng humanitarian movement sa pagitan ng Hilaga at Timog Gaza ang naharang ng Israel noong nakaraang buwan. Bagamat inihayag ng Israel na hindi nila pinipigilan ang pagpasok ng tulong, 30 truck ng World Food Program lamang ang naipasok kamakailan matapos ang 2 linggong pagkaantala. Nagbabala ang US na posibleng mabawasan ang military support nito sa Israel kung hindi agad aaksyonan ang krisis sa Gaza. Pinatitiyak din ng US na palawakin ang tulong sa buong Gaza bago dumating ang taglamig at bigyan ng sapat na ayuda ang mga mamamayan, partikular ang mga nasa apektadong lugar sa Hilaga. Sumulat ang US State at Defense Department sa Israel upang igiit ang pangangailangang maisaayos ang humanitarian aid distribution sa Gaza. Ito ang balita ni Lynn Perez. The Secretary, along with Secretary Austin, thought it was appropriate to make clear to the government of Israel that there are changes that they need to make again to see that the level of assistance making it into Gaza comes back up from the very, very low levels that it is at today. Igigiit ng US State Department ang pangangailangan makapasok ng ligtas at maayos ang humanitarian aid sa Gaza.
Sa pinadala nilang sulat sa Israel, binigyan sila ng US government ng 30 araw upang isaayos ang sitwasyon ng humanitarian aid sa Gaza Strip. Ayon kay US State Department spokesperson Matthew Miller, nakasaad sa joint letter ang hiling sa pangangailangan ng isang sustained at urgent actions mula sa Israel ngayong buwan upang matigil ang pagkamatay ng libu-libong Palestinians. Bumagsak ng 50% ang aid na nakapasok sa Gaza Strip mula noong spring ng 2024. Paliwanag ng State Department na hindi dahilan ng security concerns ng Israel upang hadlangan nito ang pagpasok ng aid sa Gaza. There are, without a doubt, security concerns inside Gaza that make it difficult to deliver aid, that has led to the looting of humanitarian assistance in some cases. But the answer to that is not to stop the flow of food and water that civilians depend on. Ayon sa sulat, kinakailangang hayaan ng Israel na makapasok ang 350 trucks kada araw sa Gaza sa 4 na major crossings dito at magdagdag ng ika-5 pa. Simula November, kailangan mag-implement ng humanitarian pauses ang Israel sa Gaza para sa aid activities gaya ng pagbabakuna at aid distribution sa loob ng 4 na buwan. Gihit pa ng US, kailangan ng pagtatayo ng isang governing body sa Gaza na makakatulong sa safety and security ng delivery ng humanitarian assistance sa bansa. Lee Perez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi bababa sa 10 Peking bomb threats ang natanggap ng Indian Airlines sa loob ng 48 oras na nagresulta sa pagkaantala at pag-divert ng ilang flight. Kabilang sa mga naapektuhan ay ang mga eroplano ng Air India, Indigo, SpiceJet at Akasa Air. Nagpalipad ang Air Force ng Singapore ng 2 fighter jets upang samahan ang Air India Express flight matapos makatanggap ng bomb threat. Samantala, isang Air India flight patungong Chicago ang pinalapag sa Canada bilang pag-iingat. Inaresto ng pulisya ang isang binatilyo na posibleng may kaugnayan sa mga banta. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang Air India sa mga otoridad upang matukoy ang mga nasa likod nito at pinag-aaralan ang pagsasampa ng kaso upang mabawi ang mga pinsalang dulot ng fake bomb threats. Muling isinailalim sa screening ang mga pasahero at mga bagahe habang ang mga eroplano ay ini-inspeksyon din bago pahintulutang muling lumipad. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Inaprubahan ng Commission on Elections o COMELEC ang rekomendasyon ng kanilang Law Department kaugnay sa 66 na senatorial aspirants na kwalipikado na maging kandidato sa 2025 midterm elections. Kabilang narito ang kontrobersyal na religious leader na si Apollo Kibuloy. Ito ang balita ni Dante Amento. Basahin ko lang yung 66, mabilis na lang. Abalos, Adonis, Ahmad, Andamo, Aquino, Arambulo, Arellano, Balyon, Binay, Bondok, Bongrid. Sa 183 na senatorial aspirants na naghain ng kandidatura para sa 2025 midterm elections, 66 sa mga ito ang inaprobahan ng Commission on Elections o COMELEC and Bank na kwalipikadong maging kandidato sa eleksyon batay sa rekomendasyon ng kanilang Law Department. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, tiyak na silang mapapasama sa iimprentang balota. Liban na lamang kung may naghain sa kanila na ibang petisyon tulad ng disqualification o cancellation of Certificate of Candidacy o COC. 66 na legitimate valid candidates na pwede na maisama na sa opisyal na listahan ng mga pwedeng maging kandidato sa darating na 2025 national and local elections para sa Senado. Kabilang sa mga inaprobahan ng COMELEC ay ang senatorial bid ng kontrobersyal na religious leader na si Apollo Kibuloy. Bagamat may kinakaharap na kaso sa korte si Kibuloy, wala pa naman kasing pinal na hatol sa kanya, kaya naman maaari pa rin itong tumakbo. Kabilang din sa batayan nila ng pagsala sa mga tumakbo ang political background at pati ang mga impormasyong inilagay sa COC.
Bukod kay Kibuloy, pasok din sa listahan si dating DILG Secretary Benhur Abalos, dating Senador Bam Aquino, Jimmy Bondoc, Senator Bong Revilla, Representative Arlene Brosas, Representative Franz Castro, Calyode de Guzman, Senator Ronald De La Rosa, dating Senador Ping Lacson, Senator Amy Marcos, Doc Willie Ong, dating Senador Manny Pacquiao, dating Senador Francis Pangilinan, Ariel Querubin, Willie Revillame, dating Executive Secretary Vic Rodriguez, dating Senate President Vicente Soto III, Ben Tulfo, Erwin Tulfo, Camille Villar at iba pa. Samantala, ang 117 na hindi kasama sa naaprubahan ay endorso sa dalawang dibisyon ng COMELEC. Padadalhan ng summons ang mga ito para pasagutin kung bakit hindi sila dapat ideklarang nuisance candidates o panggulo lamang sa eleksyon. Sakaling mapatunayan na hindi sila nuisance, ay daragdag sila sa inisyal na listahan ng mga valid na kandidato. Kinakailangan bigyan pa rin ng due process. Yung 117 out of the 183 na mga senatorial aspirants upang maipaliwanag nila kung bakit hindi sila dapat ideklara na nuisance candidates. Target ng COMELEC na lahat ng nuisance cases ay marisolba sa unbanked level sa buwan ng Nobyembre. Pagkatapos ito, ang pwede na lang puntahan ng mga respondent ay ang Korte Suprema para masagip ang kanilang kandidatura. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Ipatutupad sa November 18 hanggang December 25 ang adjustment sa mall operating hours at moratorium sa paghuhukay ng mga kalsada sa Metro Manila. Kanina, pinulong ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga mall operators at utility companies para talakayin ang mga hakbang upang ibsan ng trapiko ngayong papalapitang holiday season. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni JP Nunez live. JP, ano yung mga hakbang na ipatutupad ng MMDA para maibsan ng traffic sa holiday season? Monica, gaya nga ng lagi nang ipinatutupad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, magkakaroon nga muli ng adjustment sa mall operating hours at magkakaroon din ng moratorium o pagbabawal sa paghuhukay ng kalsada o yung pagbabawal sa road diggings. At ipatutupad nga yan mula sa November 18 hanggang sa hating gabi ng December 25. Mula sa dating 10 a.m. to 10 p.m. na mall operating hours, ia-adjust ang pagbubukas ng mga mall sa NCR ng 11 a.m. habang ang pagsasara naman ay nakadepende sa mga mall operators kung saan pwedeng umabot ito ng hanggang hating gabi. Mas late nagbubukas kasi maraming hindi na napapasabay doon sa usual morning rush hour. Then sa hapon naman, may napapag-stayan or sa gabi, may nagpapag-stayan pa yung ating mga kababayan. Kung napupunan nyo naman this past few years, hindi na tayo nakaka-experience nung tinatawag nilang Carmageddon na nagiging parking lot talaga ang ating mga kalsada. Ang mga delivery naman ay papayagan lamang mula 11 p.m. hanggang 5 a.m. Maliban na lang kung perishable goods. Pagbabawalan din muna ang mga mall-wide sale sa nasabing panahon para hindi dagsain ng mga tao ang mga mall. Sa pagpupulong kanina ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at mall operators, napagkasunduan naman ang mga hakbang na ito at suportado ng mga mall operators. Sa EDSA pa lamang, meron ng nasa 29 na mga mall. Sa buong NCR naman ay nasa 130. Kaya kapag naipatupad dito, inaasahang makakatulong para ibsan ang mabigat na traffic. Samantala, ang mga kontraktor naman at mga utility companies kagaya ng Maynilad at Manila Water mula November 18 hanggang December 25 ay bawal munang maghukay ng mga kalsada. Maliban na lang kung emergency o parte ng priority projects ng gobyerno. Pero pagsapit ng December 26 hanggang January 2,
sa susunod na taon ay papayagan naman silang magtrabaho sa kalsada ng 24 hours dahil kakaunti na umano ang mga sasakyan sa panahon na ito. Anyway, ang observation naman po namin, by December 26 hanggang January 2, wala pong masyadong sasakyan. Kalimitan po nasa probinsya ang mga tao. So, maluwag po sa Metro Manila. Kaya i-allow po namin kayo na magtrabaho starting December 26 hanggang January 2 ng 24 hours. May extend naman ang oras ng duty ng mga MMDA traffic personnel hanggang hating gabi. Tututok muna ang mga ito sa pagpapaluwag ng daloy ng mga sasakyan at maaaring pagbigyan ang mga minor offense ng mga motorista. Yung mga minor offense na pwede naman pong palagpasin, ang magiging priority po ng ating mga traffic enforcers ay traffic management. So, hindi po panghuli. Yun naman po ang aming policy. So, yung mga minor offense, sita, then wala ng ticket. Ngayon pa lang, nasa higit 420,000 na ang mga sasakyang dumadaan sa EDSA kada araw at bumabagal na ang travel time dito. Inaasahan ng MMDA na pagdating ng November hanggang December ay talagang tutukod pa ang traffic dahil maaaring mag-average ng 250,000 ang mga sasakyan na dumadaan sa EDSA kada araw. Ang payo ng MMDA sa publiko, imbis na gumamit ng pribadong sasakyan, sumakay na lang yung ating mga kababayan sa MRT, LRT o kaya sa EDSA carousel para mabawasan ang mga sasakyan sa kalsada. Gayon din, dapat nilang tiyakin ng mga may-ari ng sasakyan na kondisyon ang kanilang mga minamaneho dahil kapag nasira ito sa kalsada ay nakakadagdag din sa pagsisikip ng trapiko. At Monica, mabigyan lang natin ng traffic update yung ating mga kababayan. Itong kinatatayuan natin yung sa PhilAm sa Quezon City, yung mga sasakyan na galing ng flyover sa Quezon Avenue at papunta ng North Avenue, nakita natin dito na rush hour talagang mabigat na yung daloy ng mga sasakyan. At sabi nga ng MMDA, wala pa yung holiday season. Pagdating ng holiday season, lalo pang bibigat yung daloy ng mga sasakyan sa mga kalsada dito sa Metro Manila. Yan muna ang ating latest live. Balik sa'yo, Monica. JP, base sa datos ng MMDA nitong mga nakaraang mga taon, kailan ba talaga nararamdaman yung tinatawag na holiday rush sa mga kalsada at bukod doon sa gagawing mall adjustment at doon sa paghinto ng mga gagawin sa kalsada, meron pa bang dagdag na measures ang MMDA na gagawin para ibsan ng mga traffic? Dun sa measures, Monica, yung mga nabanggit natin kanina, halos yun na lahat yung mga ipatutupad ng MMDA dito nga sa mula November 18 hanggang December 25. Doon naman sa datos, ang sinasabi ng MMDA, Monica, etong pagpasok ng November 1, kung saan yung mga yung mga tao ay nagpupunta sa mga sementeryo, diyan inaasahan na din talaga yung pagbigat ng daloy ng mga sasakyan dahil nga merong mga galing ng probinsya na nagpupunta na rin dito sa Metro Manila and meron din naman galing dito sa Metro Manila na pumupunta ng probinsya. Pero ang mas mabigat pa na daloy talaga ng sasakyan pagka holiday ay nararanasan kapag December kung saan yung mga tao ay talagang nagpupunta sa mall, nagsa-shopping sila para dun sa mga ipinamimigay nila dun sa kanilang mga kamag-anak. Tapos sabi ng MMDA, paglagpas naman ng December 25, yung December 26 onwards, doon na nagkakaroon ng pagluluwag ng daloy ng mga sasakyan kasi yung mga kababayan natin ay nasa mga probinsya na o nakauwi na sa mga probinsya. Monica? Maraming salamat, JP Nunez, live mula sa Quezon City. Close monitoring ang ginagawa ngayon ng Provincial Health Office o PHO Cagayan at ng Department of Health o DOH
ang pagsasagawa ng surveillance monitoring upang makontrol ang pagkalat ng human anthrax infection sa Barangay Matalao, Santo Niño, Cagayan. Ito ay matapos kakitaan ng sintomas ng sakit ang 25 anyos at 53 anyos na mag-ama sa naturang lugar. Kapwa umano nakaranas ng lagnat, panginginig, panghihina ng katawan at nagkaroon ng mga sugat o black lesions ang mag-ama. Ang anthrax ay isang malubhang sakit na dulot ng Bacterium the Bacillus anthracis. Kadalasan itong nakukuha ng mga hayop gaya ng baka, kambing at tupa, pero maaari rin itong makahawa sa tao. October 8, nang maranasan ng 25 anyos na pasyente ang mga sintomas ng sakit at sinundan naman ng kanyang ama noong October 11, kaya agad itong dinala sa Cagayan Valley Medical Center. Batay sa ginawang investigasyon ng PHO Cagayan, nagkatay ng namatay na kalabaw ang mga pasyente. Ayon kay Nestor Santiago, Provincial Surveillance Officer ng PHO Cagayan, sa halip na ilibing ang namatay na kalabaw ay nagpasya umano ang may-ari na katayin nito at ibenta sa mga residente sa kanilang lugar. Napag-alaman na nasa 141 na individual ang nakabili sa ibinentang karne. Kaya puspusan ang ginagawang monitoring ng mga kinauukulan upang mabigyan ng sapat na impormasyon ang mga residente sa lugar laban sa panganib na dulot ng naturang sakit. Kinuhanan na ng sample specimen ang mag-ama at ipinadala sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM para sa kumpirmasyon at masusing pagsusuri. Enero 2023 nang unang maitala ang kaso ng anthrax sa isa ring barangay sa bayan ng Santo Niño, kung saan ang ilang mga alagang kalabaw din ang nasawi dahil sa naturang sakit. Nagalok ng 200,000 pesos na reward money si Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM Parliament Member Dr. Kadil Sinolinding Jr. sa sinumang makakapagturo sa naghagis ng granada sa kanyang opisina kamakailan. Ito ay upang mapabilis ang pagresolba sa kaso. Bandang gabi nitong linggo nang nakuna ng CCTV camera ang aktwal na pagsabog sa klinik ni Dr. Sinolinding Jr. sa Moon Street, Barangay Rosario o Barangay Rosary Heights 8, Cotabato City. Kita sa video ang isang lalaki na nakasakay sa motorsiklo at huminto sa tapat ng klinik upang itapon ang granada. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay sumabog ito. Wala namang nasugatan sa pagpapasabog. Itinuturing naman ni Sinolinding na pananakot at harassment ito laban sa kanya. Posible din anyang may kinalaman nito sa politika o sa kanyang trabaho. 4 na sospek sa pamimeke ng dokumento ang naaresto sa raid ng National Bureau of Investigation sa Quiapo, Maynila. Nais naman ng NBI na taasan ang parusa sa ganitong kaso upang matuldukan na ang paulit-ulit na problema sa mga peking dokumento. Sa ngayon kasi ay madali lamang makapagpiyansa ang mga naaresto sa ganitong uri ng krimen. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Yung NBI clearance na ako na nakapirma ay na-permit. May mga tao na nakakapag-produce. Ito, yung NBI clearance na ito, ako na mismo ang nakapirma. Pero this is falsified. Mismong pirma ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago ang pinipeke ng mga sospek na ito sa Quiapo, Maynila. Kaya nitong Lunes, sinalakay ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang 3 bahay na ginagamit sa paggawa ng mga peking dokumento. 4 na sospek ang kanilang nahuli, kabilang ang isang menor de edad. Una, ang natanggap namin na information ay NBI clearance lamang ang kanilang pinapalsify. So, nag-conduct ng surveillance ang STF led by Attorney Jeremy Lotok at nagulat kami at hindi lamang NBI clearance ang kanilang pinapalsify. Transfer certificate of title, driver's license. Ang estilo ng grupo, maghahanap ng mga job applicants sa Quezon Avenue na magpapagawa ng kahit anong dokumento. Makikipagtawaran sila sa presyo at pag nagkasundo ay magtutungo sa naturang establishmento at ilang minuto lamang ay tapos na ang peking dokumento.
Ang pagpapagawa ng peking NBI clearance ay nagkakahalaga ng nasa 500 hanggang 1,500 pesos. Pagtitulo ng lupa, mas mataas ang singil. Ang passport naman, nasa 5,000 pataas. Kaya nilang pikein ang lahat ng halos dokumento at ID, maging ang titulo ng lupa at pati na ng bill ng kuryente. Nakumpiska sa mga sospek ang 10 monitor at CPU. Iba pang paraphernalia gaya ng printer, stamper, cutter at dry seal. Ayon kay Director Santiago na dati ring pulis at judge ay nasa serbisyo pa siya, nire-rate na nila ang lugar na ito. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin natutuldukan dahil mababa lamang ang piyansa sa ganitong kaso. Pero hindi ay niya basta-basta ang epekto ng paggamit ng peking dokumento sa seguridad ng publiko. Napaka-delikado talaga. Driver's license na peke, magmamaneho, makadisgrasya yan. Ang nag-apply sa inyo, driver, gardener, or maid, wanted pala, or what, bandang huli kayo ang biktima. Kaya napaka-delikado nitong ginagawa nila na ito. Medyo rampant ako kasi yung practice. At dinalaman naman po natin na since so disseminated na itong mga fake documents at nagagamit na sa official transactions, medyo threat na sa ating national security at sa public safety. Kaya panawagan ng NBI sa Kongreso na sana ay taasan ng parusa sa mga ganitong uri ng krimen. But then again, since available siya, bumabalik lang ho sila. Ang problema ho natin, I think, is an issue of legislation. I-address po namin with the director sa ating mga kongresista na kung pwede, taasan natin yung penalty para nang sa gayon, magkaroon ng deterrence at magsilbi itong warning na siniseryoso ng gobyerno itong mga klaseng krimen na to. Mahaharap sa kasong falsification of public documents ang mga naarestong suspect, abang ang menor de edad ay dadalhin naman sa kustodiya ng DSWD. Ayon sa NBI, hindi ligtas sa pananagutan ang mga taong tumatangkilik at nagpapagawa ng mga peking dokumento at pwede rin silang kasuhan ng falsification of public document. Tiniyak naman ng NBI na patuloy silang magsasagawa ng mga operasyon sa ganitong uri ng modus. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasawi ang isang dalagita matapos malunod sa isang beach resort sa Oriental Mindoro nitong Sabado. Nakaligtas naman ang 5 mga kaanak nito na kasama sa paliligo. Ano nga ba ang mga dapat at hindi dapat gawin kapag maliligo sa dagat? Ito ang balita ni Lizelle Nael. Ilan yung nalunod na yun? 5? Ang dami, 5? 6? Isang grade 6 pupil na babae ang naitalang namatay at 5 naman ang nasagip sa pagkalunod sa kabilang Ibayo Beach, Chapola, Oriental Mindoro. Nangyari ang insidente nitong Sabado, October 12, alas 11:20 ng umaga. Makikita sa videong ito na nagtulong-tulong ang mga residente sa pagsagip at mga kasama nito. Ayon sa Oriental Mindoro DRRMO, napunta sa malalim na bahagi ng dagat ang magkakaanak ng mga biktima na dumayo lamang sa lugar. Kapag maliligo sa dagat, narito ang mga dapat at hindi dapat gawin upang mas maging ligtas sa inyong masayang pagsuswimming. Kapag nasa beach resort na, unang dapat tingnan ang mga alon. Kung ito ay matataas, huwag nang tumuloy sa paliligo sa dagat. Kapag may babala ang management ng resort, kailangan itong sundin at huwag balewalain. Kung tayo ay maliligo na, tandaan ang never swim alone, mababaw man o malalim, huwag tayong maliligo ng mag-isa. Alamin din kung gaano ba kalalim ang pupuntahang dagat. At kung may nakita tayong nalulunod, ang unang gawin ay humingi ng saklolo sa maaaring tumulong na nakapaligid sa atin. Pwedeng i-apply ang tinatawag na approach sa pagsagip sa mga nalulunod. Una ang reach approach, kung kayang abutin ng kamay o paa natin para madala siya sa ligtas na lugar. Kapag hindi naman pwede nating gawin ang tinatawag na extension. Kuha tayo ng bagay na iabot at makapitan ng taong nalulunod gaya ng mahabang kahoy. At kung wala at masyadong malayo sa nalulunod, pwedeng gamitin ang throw approach.
Pwedeng gamitin ang tali o lubid na ihahagi sa biktima na pwedeng hawakan at madala sa mababaw na bahagi. Mayroon ding tinatawag na row approach, kung may maliit na bangka na pwedeng gamitin para lapitan ang taong nalulunod. At kung tayo naman ay may kapasidad na tumulong, lumangoy at sumagip sa taong nalulunod. Kami po as a lifesaver, ang aming pong nire-recommend, tumawag tayo talaga ng tulong. Sa madalas naman o sa karamihan naman po ng mga beach resort, sa mga swimming pools, meron naman po silang naka-assign na mga lifeguards. Kung gagamit naman ng life vest, suriing mabuti kung ito ba ay lapat sa katawan natin. Tingnan din ang mga strap o buckle kung ito ay kumpleto. Iwasan ding busog kung tayo ay maliligo sa dagat at huwag uminom ng alak. Ang mga safety tips na ito ay makabubuti kung ating uunawain at gagawin para na rin sa ating mga kaligtasan. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinusulong ng mga health advocate ngayon ang paglalagay ng karagdagang food warning labels na mas madaling maunawaan sa mga produktong pagkain sa merkado. Layo nito na mapababa ang bilang ng mga nagkakasakit dahil sa hindi tama at masustansyang pagkain. Ito ang balita ni Jed Neresina. Pag kilala mo na, hindi mo na kailangan tanong-tanong or titingnan pa. Except na lang kapag may time na yung expiration date na lang yung titingnan. Dahil nakasanayan na ang pagbili ng ilang produktong pagkain sa merkado, hindi na nag-aabala ang iba na tingnan pa ang mga sangkap nito. Gaya na lang ni Lane Lin na hindi na iniisip pa kung ano ang dami halimbawa ng asin o asukal sa kanyang mga binibiling produkto. Ang mahalaga na lang aniyang tingnan ay ang expiration date ng mga ito upang masiguro na ligtas pa itong makain. Parehong pananaw rin ang ibinahagi ni Michelle. Aniya, dagdag oras pa kung susuriin ang detalye ng kanyang mga bibilhin. Pag food po or sa mga ingredients po sa pagkain, mas talaga po sa expiration date lang po. Minsan hassle po kasi kapag gutom ka na po, 'di ba? Diretso na po i-open yung food. Iginababahala naman ng mga health advocate ang ganitong nakasanayang gawin ng mga Pilipino. Bawat food item na mabibili sa merkado ay mayroon kang makikitang mga label. Ngunit gaya nito, mahirap talagang maunawaan ang mga nakasulat. Kaya, sino nga ba naman ang magtsatsaga para tingnan pa ito? Kino-compute kasi siya, ma'am. So, medyo masalimuot kasi kahit kami, tinuruan din kami kung paano i-compute. Matagal bago mo malaman kasi you have to get the serving size and then you compute it by how many grams ba yung nakalagay doon. Tas tsaka mo pa lang, tas meron pang times 100, so percentage, bago mo makuha yung final number noong ilan ba talaga yung asukal or yung asin sa likod ng pakete. Bunsod nito, nagsanib puwersa ang ilang key policy makers, health professionals at civic society leaders sa paglagda ng Memorandum of Understanding kaugnay sa paglulunsad ng food warning labels. Para syempre makita nila sa mga choices nila, halimbawa nag-grocery nga sila, makita nila kapag kasi naipasa na yung ating warning labels at nakita nila high in sugar, o sabihin natin mataas na asukal, mataas na asin, syempre magkakaroon sila ng parang yung psychological behavior nila, pwedeng magbago ang kanilang kaisipan at talagang pumili ng totoong mga healthy food options. Layon ng nasabing hakbang, ang pagpapadaling maipakita sa mga consumer ang nilalaman ng bawat produktong pagkain na kanilang bibilhin. Ito rin ay upang mapigilan ang pagtaas ng bilang ng mga nasasawi dahil sa non-communicable diseases na nakukuha dahil sa sobrang intake ng asin o asukal. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Agaw pansin ngayon sa social media ang isang dambuhalang saging sa Lawag City, Ilocos Norte. Tumitimbang ito ng 1.5 kilo at mahigit 1 talampakan ang haba. Ayon kay Marilu Diego, residente sa Barangay Apaya, tanging isa lamang ang naging bunga ng puno ng saging.
Matamis din umano ito na hindi niya kaagad tinikman dahil sa panghihinayang, kaya inuna na muna itong i-post sa social media ang larawan at video. Ang naturang saging ay mula sa variety na tindok o giant plantain na sadyang walang puso ang puno kapag namumunga. Karaniwang tumutubo ito sa tropical countries gaya ng Pilipinas at inaabot ng 11 buwan bago mamunga ang puno. Dagdag kaalaman po, siguro naman madalas yun na po nakikita kapag kayo nagbibiyahe, yung mga traffic lights. Pero hindi nyo ba itatanong kung bakit red, green, at yellow ang kulay ng mga traffic lights? Alam mo ba na ang sagot dito ay may kinalaman sa psychology ng kulay at kasaysayan? Una, pula. Simula pa noong 1800s, ginagamit na ang pula bilang simbolo ng peligro o pag-iingat. Matingkad at madaling makita kahit sa malalayong distansya, kaya't perfect siya bilang hudyat ng paghinto. Kapag pula, stop agad. Ang berde naman, kaya pinili ay dahil ito'y nakakakalma. Isa rin ito sa mga kulay na madaling makita kahit sa sikat ng araw. Kaya't ginagamit itong signal na go dahil kalmado at ligtas ka nang magpatuloy. Ngayon, paano naman ang kulay dilaw? Ginagamit po ito bilang caution o warning. Medyo nasa gitna ito ng matingkad na pula at kalmadong berde, kaya't sinasabing maghanda kang huminto. Interesting, di ba? Kaya't kapag nakakita ka ng mga traffic light, maiisip mo na hindi ito basta kulay lang, kundi pinag-isipan ng mga engineer at ng mga eksperto para sa kaligtasan ng mga biyahero. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang ating mga naging kausi ngayong araw na Miyerkules. Shoutout po at maraming salamat kina JD Mabanan, Michael De La Paz, Romeo Holo, Yet Tanglao at Annalyn Garde at Jessica Baldeduman. Maraming salamat po. At sa ating mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kolosas 3:23 hanggang 24 na nagsasabi, "Anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana, sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.